Siguradong pamilyar kayo sa mukha ni Diwata, ang dating palaboy sa ilalim ng tulay na biglang sumikat dahil sa kanyang viral na paresan sa Pasay. Nakita natin ang mahahabang pila, ang mga artistang bumibisita sa kanya at ang tila mabilis na pagdami ng kanyang mga sangay sa iba't ibang lugar. Sa mga post sa social media, mukhang nakuha na niya ang tagumpay na pangarap ng lahat. Pero ang hindi alam ng marami ay may madilim na katotohanan sa likod ng mga kamera. Ang dating inaakalang milyonaryo na, ngayon ay umamin na siya'y lugi, baon sa utang at nawala na ang halos lahat ng kanyang pinaghirapan. Bakit nga ba umabot sa puntong pati ang kanyang kalayaan ay nanganib? At ano ang totoong nangyari sa mga negosyong ipinangalan sa kanya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Nagsimula ang lahat nang pumasok ang mga taong nagpakilala na tutulungan siyang palaguin ang Diwata Pares. Dahil galing siya sa hirap at walang alam sa malalaking kontrata, naniwala siya sa pangako na magiging parang sikat na fast food chain ang kanyang tindahan. Ang usapan nila ay gagamitin lang ang pangalan at mukha ni Diwata kapalit ng bayad sa franchise at porsyento sa kita. Pero ang masakit na realidad, habang dumadami ang nagbubukas na branches sa Quezon City, Pampanga at Caloocan, wala palang kahit isang piso na nakakarating kay Diwata. Nagmukha siyang mayaman sa harap ng vlogs dahil kailangan niyang umattend sa mga opening bilang bahagi ng trabaho, pero sa likod nito ay wala siyang pambayad sa sarili niyang mga gastusin. Ang mas malala pa rito, hindi lang siya basta hindi binayaran kundi siya pa ang ginawang tagabayad ng mga atraso. May isang branch sa Quezon City na tumakas ang mga operator at iniwan ng utang sa renta na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Dahil pangalan niya ang nakalagay, si Diwata ang hinabol ng may-ari ng pwesto at napilitan siyang bayaran ito gamit ang sarili niyang ipon. Isipin niyo, ang taong akala nating boss ng isang malaking negosyo, siya pa pala ang ninanakawan ng mga kasosyo niya. Ang masakit pa, pati ang kanyang pagkakakilanlan ay nagamit sa maling paraan na naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng warrant of arrest at nakulong ng ilang beses. Sa ngayon, nadeklara ng bankrupt o sarado na ang lahat ng malalaking pwesto ni Diwata simula pa noong nakaraang Hunyo. Inamin niya na kahit hirap na siya ay pinilit pa rin niyang magsuot ng mga alahas na galing lang naman sa baklaran para hindi siya pagtawanan ng mga taong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Mataas ang kanyang pride kaya ayaw niyang ipakita na wala na talaga siyang pera. Nawala ang mga vlogger na dati ay nakapaligid sa kanya noong sikat pa siya dahil wala na silang makuhang views mula sa kanya. Matapos ang mga kontrobersya at ang pagkakalubog sa utang, marami sa inyo ang nagtatanong kung nasaan na nga ba ang mga taong nakinabang kay Diwata noong siya ay nasa rurok pa ng kasikatan. Sa mundo ng social media, mabilis ang palitan ng pansin. Nung trending ang kanyang paresan, kaliwat kanan ang mga vloggers na pumupunta para kumuha ng content. Pero ngayong humaharap siya sa matitinding pagsubok, tila naglaho na ang mga ito. Ayon kay Diwata, malinaw sa kanya na marami sa kanila ang ginamit lang siya para sa sariling views o ang tinatawag niyang panggagatas. Bagaman may iilang tulad ni Rosmar na nagbigay ng malaking tulong, ang karamihan naman ay nawala na parang bula nang matapos ang ingay sa kanyang pangalan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ba kayo nagtataka kung bakit mas pinipili na lang ni Diwata ang manahimik at magsimulang muli sa malayo? Isang malaking issue na ipinupukol sa kanya ay ang pagbabago raw ng kanyang ugali. Maraming kumalat na videos kung saan mukhang suplada siya o hindi namamansin sa mga nagpapapicture. Pero paliwanag ni Diwata, madalas ay sadyang kinukuha lang ng mga vlogger ang maling anggulo o pinuputol ang video para magmukha siyang masama. May mga pagkakataon na pagod siya sa pagluluto at pag-aasikaso ng stock pero bigla siyang susulputan ng kamera. Kapag hindi siya nakangiti, automatic na sa bashers na lumaki na ang kanyang ulo. Ang masakit pa, pati ang kanyang mga biro tulad ng linyang lilipas din iyan na nakuha niya lang sa mga comedy bar ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Sinasabi ng mga tao na ang kanyang kinahaharap na problema ay karma dahil sa kanyang pagiging mayabang.
Ngunit para kay Diwata, walang kinalaman ang kanyang ugali sa mga legal na problemang dinaranas niya ngayon. Hindi raw siya nakulong dahil sa hindi pagpapapicture o dahil sa pagsagot ng pabalang. Ang mga kaso niya ay bunga ng maling pamamalakad sa negosyo at ang pagkakamaling magtiwala sa mga maling tao. Napapaisip siya kung nasaan ang luhika ng mga taong nagsasabing karma ito, gayong nagtatrabaho naman siya ng patas at hindi nagnanakaw. Sa tindi ng bashing na natatanggap niya, mas gusto na lang daw niya ngayon ang tahimik na buhay. Plano na niyang lumipat sa Cavite para doon magsimulang muli at iwanan ang ingay ng Pasay kung saan siya nakilala. Mas gusto na lang daw niyang maging normal na tao kaysa magpanggap na celebrity na kailangang laging perpekto sa mata ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, makikita natin ang pagod sa kanyang mga salita. Hindi madaling maging laman ng balita habang pilit mong itinataguyod ang iyong pangarap mula sa wala. Aminado siya na hindi siya perpekto at minsan ay prangka lang talaga siyang tao. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay karapat-dapat na siyang husgahan ng ganun kalupit. Habang bumabalik siya sa pagtitinda sa kariton, baon niya ang mga aral na nakuha niya mula sa rurok ng tagumpay hanggang sa kanyang pagbagsak. Sa kabila ng mga batikos na natatanggap ni Diwata, nananatiling matatag ang kanyang loob. Marami ang nagsasabi na karma ang kanyang dinaranas, pero para sa kanya, walang kinalaman ang hindi niya pagpapapicture sa mga legal na usaping kinakaharap niya. Ayon sa kanya, kung papasukin mo ang mundo ng social media, dapat ay hindi ka balat sibuyas. Kailangan mong tanggapin na may mga taong laging may masasabing masama kahit wala kang ginagawang mali. Ang mahalaga para kay Diwata ay ang katotohanan na nagtatrabaho siya ng patas para may maipakain sa kanyang sarili at matulungan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina. Hindi man alam ng lahat, ang kanyang pagiging matapang sa harap ng kamera ay may kalakip ding emosyon dahil tao lang din siyang nasasaktan at umiiyak kapag mag-isa na lang. Isang malaking revelasyon din ang ibinahagi niya tungkol sa kanyang bagong pinagkakakitaan. Bagaman bankrupt na ang kanyang malalaking parisan, hindi siya tumigil sa paggawa ng paraan. Dahil dating construction worker, nagtayo siya ng sariling negosyo na tinawag niyang DJB Safety Gears Trading. Nagtitinda siya ngayon ng mga gamit pang construction gaya ng safety shoes, vest at maging mga traffic cone. Proud si Diwata na sabihing legit ang negosyong ito dahil kumpleto siya sa mga permit mula sa DTI, BIR at SSS. Dito, siya na mismo ang boss at siya ang huling pumipirma sa lahat ng desisyon para masigurong hindi na siya muling maloloko ng ibang tao. Kahit na nakatambak lang muna sa kanyang bahay ang mga gamit mula sa Pasay, hindi pa rin niya tuluyang isinusuko ang pangarap na muling magkaroon ng maayos na pwesto para sa kanyang trademark na pares. Para kay Diwata, ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi ang dami ng likes o followers, kundi ang kung paano ka lumaban sa buhay ng walang inaapakang tao. Tinatanong niya ang kanyang mga basher, sino ba ang mas masama, ang taong naghahanap buhay ng maayos at tumutulong sa kapwa, o ang taong wala nang ginawa kundi manghusga ng hindi naman nila kilala sa totoong buhay? Kahit na bumalik pa siya sa ilalim ng tulay, kampante si Diwata na hindi magbabago ang kanyang ugali dahil doon siya nagsimula at doon siya nahubog. Ang payo niya sa lahat ng nakakaranas ng kabiguan sa negosyo o sa buhay ay huwag susuko. Ang pagkadapa ay bahagi lang ng paglalakbay at ang mahalaga ay bumangon ka at lalo mo pang galingan. Sa dami ng pinagdaanan ni Diwata, mula sa kasikatan hanggang sa pagkakulong at pagkalugi, malinaw na marami siyang natutunan na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang buhay ay parang gulong at ang tunay na tagumpay ay nasa tibay ng paninindigan at pagpapakakatotoo sa sarili. Sa huli, si Diwata pa rin ang magdedesisyon kung paano niya isusulat ang susunod na kabanata ng kanyang buhay, malayo sa dikta ng mga tao sa social media. Sa inyong palagay, sapat na ba ang bagong negosyo ni Diwata para tuluyan na siyang makabangon? O tingin niyo ba ay mas magiging matagumpay siya kung babalik siya sa pagtitinda ng pares pero sa mas maayos na paraan? Naniniwala ba kayo
na ang pagiging prangka niya ang dahilan ng kanyang pagbagsak o ito ang magiging susi sa kanyang muling pag-angat? I-share mo naman ang sagot sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.